Good afternoon guys, meron tayong nasagap na balita ngayon. Sana hindi mangyari to kay paano na. Mentality natin at isang tabi natin yung utak alipin ng mga Amerikano at isipin natin yung mas malawakang interes ng ating bayan. No? Saan tayo kukuha ng langis kung magkaroon ng desisyon ng mga Muslim na ang lahat ng kakampi ng Israel ay huwag pagbentahan ng langis. Sa border ng Lebanon, dito sa Sinai, meron na rin pumuputok na gulo, no? At dapat paghandaan na rin ang repatriation. Ito naman sa Sinai, malapit sa border din ng Egypt yan, no? At doon din sa border ng Syria, no? Nagkakaroon na rin ng gulo dahil doon naman mga Amerikanong bumomba doon sa mga sites na di umano ay pinaglulonsya ng rocket missile attacks ng Iran, no? So nakikita po natin talaga na yung kinatatakutan natin na magkakaroon pa ng mas malawakang gulo dyan sa Middle East ay mukhang nangyayari na. At bakit meron tayong pakialam pag lumawak ang gera dyan sa gitnang silangan? Kasi dyan po talaga nanggagaling ang ating langis. At nung bata po ako, kayo po ay mga bata pa, mga partners ko, no? Hindi nyo pa na-experience yun. Pero nung 6-day war po kung saan ang Israel ay inoccupy nga niya itong Gaza, itong West Bank at ang Mount Sinai area, nagkaroon po ng rationing ng gasolina. At ngayon nga po, itong leader ng Iran ay nanawagan na sa mga oil-producing countries na karamihan, kung hindi lahat ay Muslim, na wag nang pagbentahan ng langis ang Israel, no? At bagamat hindi pa rin nila sinamang Estados Unidos, ang number one supporter ng Israel, meron din banta na dapat mag-oil embargo na rin daw laban sa Amerika. Kaya nga po ako ay nananawagan dyan sa Department of Foreign Affairs, maging malinaw po tayo kung anong pang-national na interest natin dyan. Ang pang-national na interest natin ngayon, yung 134 na naroroon pa sa Gaza. Lahat po ng ating aksyon dapat mapangalagaan yung 134. Pagkatapos po dyan, yung libu-libong mga Pilipino nagtatrabaho sa Middle East na malalagay sa abirya pag naging mas malawakan pang gulo dyan sa gitnang silangan. At siguro dahil ito naman ay hindi buhay, pangatlo na, yung ating ekonomiya. Yung mangyayari kapag lumawak ang gulo at nagkaroon pa ng oil embargo o kaya oil rationing, gas rationing, no? Yan po talaga naku, mas malala pang magre-resulta dyan kaysa dun sa COVID kapag tayo po ay nawala ng supply ng langis. So, hinay-hinay lang po, isang tabi natin yung colonial mentality natin at isang tabi natin yung utak alipin ng mga Amerikano at isipin natin yung mas malawakang interes ng ating bayan. No? Saan tayo kukuha ng langis kung magkaroon ng desisyon ng mga Muslim na ang lahat ng kakampi ng Israel ay huwag pagbentahan ng langis? Or saan tayo kukuha ng langis? Talagang nagputukan at hindi na makapag-export ng langis dyan sa gitnang silangan. Nakikita niyo po sa larawan, no? Ayun, no? Pinupulbos nila talagang Gaza. Alam mo, pati mga European states, ang Germany, ang United Kingdom, nakakampi rin ng Amerika, nagsalita na po na dapat protektahan ang mga sibilyan. Pati nga si American President Biden, tumawag na ng wait, ceasefire. Dahil kinakailangan na makarating na ang tulong dyan sa Gaza na hindi naman pinapansin ng Israel. Amerika na yan, ha? Samantalang ang DFA natin, ako po, nakakabingi sa katahimikan. Nagsalita na yung amo nila si Biden na ceasefire, bakit hindi pa natin susugan? Wag na kayong matakot na magalit sa inyo si Uncle Sam. Nagsalita na siya na ceasefire. Sususugan nyo na lang yan. Amerikano na nagsasabi niyan, ha? Bakit ayaw nyo pang susugan? Hindi ko maintindihan talaga itong mga sumasamba sa mga Amerikano. Ayan na nga, pati Amerikano tumawag na ng ceasefire. Bakit wala pa tayong rest back sa hinihingi ng mga Amerikano, no? Napakatindi na po talaga ng paglabag ng batas makatao na umiiral pag meron pong digmaan dyan sa Gaza. Siguro po, in recent history, ito na po yung unprecedented na talagang na-target ang mga sibilyan. Alam niyo po yung order na dapat lumikas sila sa papapunta ng Southern Gaza. Yan po ipaglabag sa batas makatao dahil hindi po dapat na-displace ang mga sibilyan na populasyon. At saka matakin nyo, hindi isa, hindi dalawa, 3 beses na nilang binomba yung isang refugee center na pinakamalaking refugee center. Kung ang ordinaryong sibilyan ay dapat bigyan ng protection, lalo na yung mga refugees dahil ito nga po yung mga tao, mga sibilyan na umiiwas na nga sa putukan. Yun pang tatargetin mo dahil daw sa ilalim nun ay nandun yung mga commanders. Bakit hindi ka na lang
magpadala ng tropa doon para pumasok doon sa mga tunnel na yan? Bakit kinakailangan pang bombahin yung buong lugar na napakataas ng collateral damage in terms of civilians? Kinakailangan kasi sa batas makatao, tinitimbang. Okay, may collateral damage. Pero yung advantage ba ng military objective ay mas hihigit kesa doon sa halaga ng collateral damage. Hindi po bababa sa 200 ang namatay na nung tinarget nila yung refugee center na yan. No? At ang dami pang nawawala, para 180 pa yung mga nawawala. So conceivably, baka madoble pa yung mga namatay. Doon lang sa pag-target ng refugee center. Nakikita natin ang larawan, no, na hindi po magsisinungaling. Talagang hindi po titigil at ang Israel hanggang di mapulbos na ang Gaza. Bakit? Well, kaya nga po pati ang mga Europeans nakakampi ng Amerikano, lalo na po ang France, nagsasabi na illegal itong ginagawang occupation power na Israel. Kasi nung 6-day war nga po, nasakop nila yung Gaza Strip, bagamat sila'y umalis, kontrolado nila yung area. Bakit nila kontrolado? Kontrolado nila kuryente, kontrolado nila ang telecoms, kontrolado nila ang pagpasok at labas dyan ng pagkain at ng tubig. So maski hindi sila naroroon sa Gaza Strip at totoo namang umalis sila doon, kontrolado nila kasi walang pagkain, walang tubig kung hindi papayagan ng Israel. At yan nga pong ginagawa nila. Nagkaroon sila ng food and water blockade na isa na namang paglabag. Good afternoon guys, meron tayong nasagap na balita ngayon. Sana hindi mangyari ito kahit paano na tayo wala tayong kinakampihan dito. Sana wag darating sa ganito na pag ito ay mangyari, maraming epektuhan na bansa. So sana itigil na yung gera. So guys, panoorin yung sinasabi ni Attorney Harry Roque kung ano ba ang mangyayari pag hindi na magbenta ng oil ang Muslim country o Middle East. Ano ba ang mangyayari sa buong bansa? Kasi ceasefire na, ayaw pa rin mag-ceasefire ng Israel. So guys, panoorin nyo guys ang